Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin na Solgen, sibak na. Yan mga kababayan, nagtatanong po kung sibak na ba si Solgen, OMG, former PRRD, di na makakabalik. Nako, yan po mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa malayang tao. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, i-share lang po natin ang ilang mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media mga kababayan, no? Ito pong pinakauna, nako, mula po sa ABS-CBN 19 hours ago. President Ferdinand Marcos Jr. May need to fire, sisibakin daw. Kailangan sibakin, may need to fire Solicitor General Menardo Guevara. No? After the latter refuse to represent government agencies in petitions before the Supreme Court on the action of officials which lead to the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. Former Supreme Court Justice said, sino kayang Supreme Court Justice ito si Carpio. Si Carpio nga pala mga kababayan, no? Si former Associate Justice Carpio ang nagsabi na kailangan nang sibakin itong si Solgen, no? Sapagkat hindi sumunod, kung hindi pala nasa batas, no? Kung hindi pala legal yung pinagagawa, kailangan ba talagang sumunod? Yun nga pong tanong mga kababayan. Diba? Alam po ni Solgen ang kanyang ginagawa sapagkat hasa na po siya sa mga batas-batas na yan, no? Pero kung kung sisibakin nila si Solgen, isa lang po ang masasabi natin diyan, no? Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa kanila, no? Sa kanilang kagustuhan, may pagkakalagyan ka. Nako po. Grabe naman. Well anyway, sana hindi masibak si Solgen para at least may magtatanggol pa kahit pa paano, di ba? At ito pa mga kababayan, DOJ Secretary Boying Rimulya. Sabi niya po, it's done deal. Nandun na siya. No? Nandun na siya SOG Rimulya says on Duterte's possible return. So, yan. This is the response of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya when asked whether former President Rodrigo Duterte can still be returned, no, back to the Philippines from The Hague, where he is detained pending trial before the International Criminal Court. So yan po ang sabi ni Rimulya. Hindi na done deal na daw no? Tapos na ba? Nandun na si PRRD. Pero wag lang po kayo pakakasiguro, no? Lumalaban naman po ng patas ang mga attorney, no? Ni former President Duterte. Yan mga kababayan. Sana makabalik si former President Duterte dito. Pero I think opinion lang din naman siguro ito ni SOG Boying Rimulya na hindi na posibleng makabalik pa si former President Duterte sa ating bansa. Ngayon mga kababayan. So, anong opinion niyo dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Manny Pacquiao. Nako, ito talaga si Manny Pacquiao mga kababayan. Sabi po ni Manny Pacquiao, no, kailangan natin ng Department of Water. Importante po iyan para ma-manage ang tubig natin. Kailangan talagang magkaroon ng regulatory agency pagdating sa usapin sa tubig. Kasi nagpa-imbestiga ako, sabi niya. Diyan, tulakan ng tulakan
kung sino ang in charge sa pag-manage ng tubig. Alam nyo mga kababayan, no? Kung ano lang, kung talagang mula sa puso ang inyong pagsiservisyo. Kasi natural resources naman ang tubig, mga kababayan. Hindi naman yan binibili na. Di ba? Kung ang gobyerno talaga natin ay seryoso, no? Bakit hindi sila bagpagawa, no? Parang ang kinin na lang yan na tubig. Pwede nga libre na siguro yan eh. 'Di ba? Dahil sa mga tax natin. Well, anyway, yan po. At ito lang ang masasabi ko dito kay Manny Pacquiao, mga karibin natin. Yang sinasabi mo ay magiging cause lang yan ng korupsyon, no? Magiging cause lang po yan ng korupsyon. Bakit? Alam naman po natin dito sa Pilipinas, napakarami. Ikaw na ang nagsabi, no? Tulakan ng tulakan. Habang nagtutulakan ng tulakan yan, it involves money, di ba? Eto, kumpadre, nako, wag na lang siguro. Manny Pacquiao, wag na lang. Wag na lang tayong gumawa ng Department of Water. Meron naman, di ba? Kayo mga kababayan, gusto nyo ba magkaroon ng Department of Water tapos kukurapin lang ng mga hinayutak? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, share ko rin po ito sa inyo mga kababayan. Nako, ito Senator Robin Padilla. Sabi niya po, walang dahilan upang magtagal sa kulungan ng banyagang isang 8 years old na dating pangulo, no? Na may hawak sa pinakamataas na trust rating ng mga Pilipino sa buong mundo. Morally wrong, politically incorrect. Tama naman talaga eh, no? Respeto na lang ba? Respeto na lang sa naging dating Pangulong Duterte. At saka isipin mo, dapat bago niya siya ganyanin, chinek niyo muna yung trust rating, no? Mas mataas ba kayo sa trust rating niya? Di ba? Kaya yan eh, kaya maraming mga pulis po, no, ang nagsalita, no, patungkol po dito sa pag-aresto. Naglalabas po sila ng kanilang mga hinanain, no, about dito. Pero kinasuhan po sila. May kinasuhan na po mga kababayan, citing to sedition, no, yung pulis. So yan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, like Soljan Guevara, no? Kapag ikaw ay hindi na sumusunod sa gobyerno, malamang sa malamang yung haharapin, no, ni Soljan Guevara ay parehas din dito sa pulis na ito na kinasuhan po mga kababayan, no? Dahil hindi na sumusunod eh, no? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At eto, last po natin pag-uusapan na foreign debt slips to 137.6 billion in 2024. So yan mga kababayan, yung utang daw natin, yung foreign debts, no? Bumaba. The country's foreign debt slipped slightly to 137.63 billion in the end of 2024, no? After hitting an all-time high of 139.64 billion noong September. So ano bang gusto kong i-point out dito mga kababayan? It's good, no? It's good kasi bumaba po yung utang natin. Pero it's also bad. Kasi hindi rin naman ramdam eh. Hindi naman po ramdam ng taong bayan yung pagbaba na yan. Like for example, no? Malaki pa rin ang utang na yan, no? Kung wala tayong makikitang mga project, no? Kahit gaano pa yan kalaki, lumaki at lumubo pa man yan, pero may nakikita tayong project, parang okay lang sa atin kasi nagagamit sa tama. Ito mga kababayan, bumaba ng bahagya, pero ganun pa rin, sabi ng ating mga kababayan, ganun pa rin, no? Kahit bumaba yan ng bumaba, hindi naman nakikita yung mga proyekto nila. Di ba? May point din may point din po yung ating mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. At ito na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po.
Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kakapasok lang na balita. Tila nahihirapan ng ipagtanggol di umano ang Malacanang matapos ang sunod-sunod na kontrobersiyang kinasasangkutan ng administrasyon at ng Pangulong Bongbong Marcos. The Office of the Solicitor General tumanggi di umano na ipresenta o ipagtanggol sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kung ating matatandaan mga kababayan, sa gitna ng di umano illegal na pag-aresto ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na nasa ngayon ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC sa The Hague sa The Netherlands. Nang kamakailan ay magkahiwalay na naghain ng petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte upang mapabalik sa bansa ang kanilang ama. Kabilang sa respondent sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Buying Remulla, PNP Chief Romel Marbel, Police Major General Nicolas Torre III, Solgen Menardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, Immigration Commissioner Norman Tansenko, AFP Chief Romeo Browner at Yosek Antonio Alcantara ng Philippine Center of Transnational Crime. Ayon pa kay Attorney Salvador Panelo, and I quote, breaking, the Office of the Solicitor General OSG recuses itself from the consolidated petition for habeas corpus of the Duterte's children. In manifestation and motion filed today, March 17, 2025, the OSG said, considering the OSG firm's position that the ICC is barred for exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating herein. End quote. Paliwanag pa ni Attorney Panelo na ang Office of the Solicitor General OSG ay itinakda ng batas para maging abogado ng gobyerno ay umiiwas o tumatalikod sa tungkulin nitong idepensa ang gobyerno laban sa mga petisyon for habeas corpus na inihain Congressman Paulo Mayor Baste at Katie. Ang tanong diyan mga kababayan, bakit no? Bakit umiiwas si Solgen na idepensa yung mga humuli kay former or yung mga umaresto kay former President Duterte? Sinasabi ng iba dahil kaibigan daw. Pero kung kaibigan, dapat noon pa siya nag-resign mga kababayan. Di ba? 3 years na, ganun pa rin eh. No? Ibig sabihin, it's not about being a friend mga kababayan. Dahil yun siguro talaga ang tama na gagawin ng Solgen, mga karibin natin. Duterte sa Korte Suprema para maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa manifestation, ang motion na inihain ng OSG ngayong araw, March 17, 2025, hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin na epektibong depensahan ng gobyerno dahil sa matatag na paniniwala ng Office of the Solicitor General na walang kapangyarihan o jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ni Attorney Panelo ay kinukumpirma ng Office of the Solicitor General na nagsumiti ito ng manifestation and motion sa Korte Suprema para pagtangging magkomento laban sa habeas corpus petition para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naninindigan ang Office of the Solicitor General na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC at gumagana ang justice system sa Pilipinas. Kung ating matatandaan ang naging posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos noong taong 2023 patungkol sa ICC, ayon pa sa Pangulo, and I quote, "Dear Vice President Duterte, this has reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and the Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concern, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court ICC into the previous administration war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectively of its withdrawal therefore
is very much in question. To this end, this government will not assess the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of the cabinet, including yourself, will echo my views on the matter. As is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all. So yan po ang sabi ng presidente nung una, mga kababayan, no? Pero ngayon ba parang tama talaga eh. Lahat po ng sinasabi ng presidente, kabaliktaran po ang nangyayari, no? Pag sinabi niya pong ako nga mga kababayan, naaawa po ako dito sa mga alyansang Pilipinas, no? Itong partido nila, no? Kasi sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na mananalo sila. Kabaliktaran po ay nangyayari. So matatalo po kayo. Kayong mga senatorial slate ng Alyansang Pilipinas, no? So mag-isip po kayo kasi kabaliktaran po ang lahat ng nangyayari. Kabaliktaran po ang nangyayari sa mga sinasabi ni President BBM, no? Baka isang araw well anyway, yun naman talaga ang mangyayari, no? Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.